At ngayon, punta naman po tayo dito mga kababayan. Dahil alam niyo ba kung bakit ko nasabi na may impeach po yan mga kababayan sa pangalawang pagkakataon? Dahil napakatibay mga kababayan nung ipinresenta dito ni former Senator Laila de Lima at yung sinabi, yung last word na sinabi mga kababayan ni Congressman Benny Abante. Kasi di ba silang dalawa yung endorser nung impeachment complaint number 3 at saka yung impeachment complaint number 4 mga kababayan. So ito, i-play po natin. Of the Sabalia impeachment complaint. Thank you, Madam Chair. My presentation Pakinggan will be nyo ha. accompanied by a PowerPoint Lalo na yung sinabi ni Congressman Benny Abante, talagang sunog na sunog si Sara Duterte mga kababayan. presentation. I know that excited na po lahat sa botohan at maski yung publiko, the viewing public, excited na rin, but we feel Yeah, bago ang that it's botohan. important to give us a Yan, etong summation closing statement nilang dalawa ni Congressman Benny Abante. Napakatindi niyan, talagang tago sa buto yan mga kababayan. information para lalong mag-guide po ang mga miyembro na itong committee. Oh. Ano nga ba ang probable cause? Philippine jurisprudence defines probable cause, quote, from a case, as such facts as are sufficient to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof and should be held for trial. Yan po yung kaso sa PowerPoint. Also, another case, it says, the term does not mean actual and positive cause, nor does it import absolute certainty. It is merely based on opinion and reasonable belief. Thus, a finding of probable cause does not require an inquiry into whether there is sufficient basis or sufficient evidence to procure a conviction. It is enough that it is believed that the act or omission complained of constitutes the offense charge. In still another case, nandyan din po sa PowerPoint, a finding of probable cause merely binds over the suspect to stand trial. It is not a pronouncement of guilt. Sa konteksto po ng impeachment, ang tanong natin, may sapat bang facts at circumstances na suportado ng ebidensya na makakakumbinsi sa atin na maniwala na ang isang impeachable offense tulad ng betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution ay maaaring naganap? Kapani-paniwala ba ito sa makatwiran kong mag-isip? Reasonable mind. Madam Chair, matapos ang 3 clarificatory hearings batay sa mga testimonya, dokumento at ebidensyang iniharap, malinaw ang ating konklusyon. There exists probable cause. Tama! I'll run through the specific... Kasi dahil mga kababayan, nakita na natin Nakita na natin yung ibang mga ebidensya. Although hindi lahat, pero yung ibang mga ebidensya mga kababayan nakita na po natin. Nasaksihan ang mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na yung money flow sa bank account ni Sara Duterte at yung pag-confirm ng AMLAC na tumatanggap etong si Sara ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato, galing sa sindikato. Doon pa lang mga kababayan, dapat tinatanggal na talaga siya sa kanyang posisyon. Kasi hindi po pwedeng mamuno ang isang tao na tumatanggap ng pera. Ano po, galing po sa sindikato. Specific grounds in the Sabalia et al. Complaint. I'll do it quickly, Madam Chair. Pinagsama ko po yung ground ng confidential funds misuse and bribery. Alegasyon nito ng sistematiko at malawakang katiwalian sa kaban ng bayan na kinakasangkutan ng mataas na opisyal ng bansa. Sa proceedings na ito, napagtibay ang naratibo sa Sabalia et al. Complaint. Hindi simpleng technical o accounting error ang ating pinag-uusapan. Hindi isolated incident. There is a clear pattern of misuse and abuse of confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. Ito ay sunod-sunod na disbursement ng pondo ng bayan. Arbitrary, unsupported by the necessary evidence, and a clear deviation from the established rules and procedure under the COA Joint Circular governing the use of confidential funds. Pinaka-nakakabahala pa rito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos hindi lang sa loob ng 11 araw, kundi nang wala pang isang araw. Saan napunta? Yan ang isa sa mga sinalaysay ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit dated April 11, 2026 na kanyang isinumite at pinanumpaan sa komiteng ito. Personal, detalyado at direktang isinalaysay ni Mr. Madriaga ang kanyang kinalaman at nalalaman sa umano'y pagdadala at delivery na mahigit 100 milyong piso. Hindi sa loob ng 11 araw, kundi mas malala sa loob ng mas mababa pa sa 24 oras. Pero inyo yung 125 million pesos niya chinap-chap mga kababayan ng 24 hours. 'Di ba? Inubos nang wala pang isang araw. Ganun po katindi mga kababayan. Pinamahagi, pinaghati-hatian.
At isa sa naambunan ay etong si Samuel Martires. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Pera ng taong bayan. Confidential funds na galing sa kaban ng bayan, nilalagay sa duffel bags, inililipat sa mga sasakyan, milyon-milyong pera na iniiwan lamang sa mga drop-off points. This is not an ordinary allegation, Madam Chair. This is a direct testimony of a person who claims that it was he who transported and delivered all this money sourced from public funds. Ang pag-abuso sa confidential funds ay lalo pang pinagtibay ng forensic findings ng National Bureau of Investigation Question Documents Division. Sa pagsusuri ng NBI sa ilang acknowledgement receipts that were submitted by the Office of the President and DepEd to substantiate supposedly their liquidation of the confidential funds, lumalabas na pineke ang mga pangalan at pirma ng mga di umano'y nakatanggap ng pondo. Malinaw indikasyon ayon sa NBI na bagamat magkakaibang pangalan at lagda ang ginamit, ang mga ito ay isinulat o pinirmahan ng iisang tao lamang. Ito rin ay pinagtitibay, Madam Chair, ng certification na isinumite ng Philippine Statistics Authority, PSA. Kinumpirma ng PSA na may mga pangalan ng mga sinubmits na acknowledgement receipts na walang record sa civil registry. O ibig sabihin hindi na nag-e-exist. Di po ba mga kababayan? Bukod sa kinumpirma po ng NBI mga kababayan, yung mga pirma na talagang halos iisang tao lang yung gumawa o iisang grupo lang, dahil nga pare-parehas mga kababayan, kinumpirma din po mga kababayan ng PSA na hindi po talaga nag-e-exist yung mga pangalan na nakalagay doon po sa mga mga kababayan sa mga resibo na tumanggap. Kaya nga doon pa lang, bistado na po ang ating Vice Presidente. Na namang misteryo sa seryong ito ng mga kababalaghan. If these people, Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin and the others do not exist, malinaw ang implikasyon. The documents submitted to justify the supposed use of confidential funds are based on fictitious identities. Kung gayon, ay saan o kanino napunta ang pondo. Isa itong hayagang panloloko sa taong bayan. Madam Chair, the Commission on Audit na mismo ang nagsabi, mayroong paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sa COA Commission Proper Decision number 2026-171, denied ang appeal ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance para sa 2022 confidential funds. Ang halaga, 73.2 million. Ang dahilan, failure to comply with the joint circular governing confidential funds, including the failure to properly substantiate the use of these funds. Mayroon pang hiwalay na COA Notice of Disallowance sa confidential expense ng OVP para sa 2023 na umaabot naman sa 375 million pesos. Suma total, nasa 448 million pesos ang pinababalik ng COA sa OVP dahil nasuri nilang maanumalyang paggamit ng confidential funds. This, Madam Chair, I submit, is not merely a technical finding. This is an official determination by the state auditor na ang pera ng bayan, halos kalahating bilyong piso, ay ginamit sa mali at lumalabag sa umiiral na mga regulasyon. Napresenta rin sa clarification. Saan kaya dinala ni Vice President Sara Duterte mga kababayan yung kabuuan na 448 million pesos? Diba? Ganun katindi. Pero ayaw pa rin nilang ibalik. Kahit sinasabi na ng COA na ibalik na mga kababayan yung kabuuan na 448 million pesos mga kababayan. Ayaw pa rin ibalik ng kampo ni Sara Duterte. Kaya nga dyan pa lang sa punto na yan, dapat talaga makulong na yan. Yung ating Vice Presidente na yan, bukod sa matanggal yan, sa pagiging isang Vice Presidente, dapat makulong yan. Kasi walang kapatawaran yung ginawa nilang pangungulimbat sa pera ng taong bayan. Verificatory hearings ng komite. Ang transcripts at recordings ng mga naisawalat sa House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Kabilang na dito ang mga envelope na ebidensya ng bribery and corruption ng mga DepEd officials. In fact, Attorney Michael Powa was invited by the committee for being the Vice President's former Chief of Staff and spokesperson in DepEd, even confirmed that he in fact received envelopes containing money from VP Sara. Madam Chair, kapag pinagsama-sama natin ang lahat, ang salaysay ni Mr. Madriaga, ang NBI forensic findings, ang testimonya sa mga nakaraang pagdinig, at higit sa lahat ang final decision ng Commission on Audit, hindi na ito aligasyon lamang. Mayroon ng malinaw, magkakaugnay at nakakaalarmang pattern. At kung pamantayan... Ay, Mr. Sponsor, may galab shoutout sa iyo ha. Pakisuportahan po yan mga kababayan. Kasamahan po natin yan. Ang probable cause ang pinag-uusapan, higit pa ito sa sapat, sumobra pa. Pero hindi pa dito natatapos. Doon naman po tayo sa unexplained wealth. Yan! Sa halos 20 taon ng panunungkulan ni VP Sara mula noong siya ay unang nahalal noong 2007 sa Davao hanggang sa maging pangalawang pangulo, makikita ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kanyang idininekrarang net worth
Pero kulang-kulang at kaduda-duda ang mga detalyeng nasa SALN. Kasabay pa rito ang mga documented movement o daloy ng malalaking pondo o transactions sa iba't Diba? ibang bank accounts ni na VP Sara at kanyang asawa. Dito talaga walang kawala si Sara Duterte kasi mismong kinumpirma nga ng COA yung halaga ng pumapasok at lumalabas na pera sa bank account nito pong si Sara Duterte. At ang isa pa dito no, yung nung kinumpirma din ng COA yung transaksyon na kung saan nagbigay ng dividendo etong hinihinalang drug lord na si Sammy Oy. Mga kababayan, dito po sa mga Duterte at kumpirmado nga po na tumatanggap etong si Sara Duterte ng pera galing po sa sindikato. Anyway, ituloy pa natin. Simple lang naman ang ating tanong. Ang pagyaman bang ito ay naaayon o proportionate sa kanyang sahod at iba pang lehitimong pinagkakakitaan? Noong nakaraang pagdinig, Madam Chair, mas susi at detalyado nating sinuri ang mga SALN ng pangalawang Pangulo mula 2007 hanggang 2024. Kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang net worth through the years. Pero inote natin na base sa 2024 SALN, siya at ang kanyang asawang si Attorney Manasseh Escarpio ay may net worth na 88.5 million. Ang pinakamalaki sa kanyang halos 2 dekada sa gobyerno. Mas lalong kapansin-pansin na mula 2019 hanggang 2024, wala siyang dineklarang cash on hand or cash in bank. Bokya. Tapos, ang sasabihin lang ay inilagay ito sa others. Sa paghiling lang na ito para namang pinanganak lang tayo kahapon. Dito pumapasok ang napakabigat na report ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Napag-alaman natin mula sa AMLAC na ang total aggregate value ng mga covered at suspicious transactions na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa ay umabot sa mahigit 6.7 billion pesos. Grabe, no? Hindi lamang ito isang transaksyon. Binubuo ito ng 663 covered at suspicious transaction reports na na-flag ng AMLAC sa mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manasseh Escarpio. Relevantly, we can take legislative notice of the fact na sa pagsasampa ng kaso ni Manasseh Escarpio laban sa ilang mga miyembro ng komiting ito, sa BSP at AMLAC officials at ilang John Does ukol sa paglabag daw sa Bank Secrecy at Data Privacy Act at kasama nga po kaming 4, ay waring inamin na niya ang pag-iral at pagiging lehitimo ng mga bilyon-bilyong pisong transaksyon na dumaloy sa bank accounts niya at ni VP Sara. Tama. At dito ay kapansin-pansin ng napakalaking discrepancy o hindi pagkakatugma mula sa mahigit 4.4 bilyong pisong pumasok sa kanilang mga account kumpara sa mga halagang idineklara sa mga SALNs. Tama. Ang tanong, bakit wala sa SALN? Saan ito napunta o ginamit? Bakit wala itong nibakas man lang sa mga deklarasyong dapat sana O baka ginamit pampiyansa ni Jason Sa, kaso hindi mapapiyansa si Jason Sa kasi nga unavailable yung kaso ni Jason Sa. sumasalalim o sumasalamin sa buong financial truth ng isang public official? Ito po ay hindi lamang discrepancy. This is red flag of the highest order. This is a clear constitutional breach, a veritable black spot in our system of accountability of public officers. Dagdag pa rito, ayon mismo sa financial intelligence analysis ng AMLAC, ang mga hindi pangkaraniwan at bilyon-bilyong transaksyon na ito Yan. ay maaaring maiugnay sa 3 predicate crimes ng money laundering, drug trafficking and related offenses, theft and corrupt practices, at malversation of public funds. Napagtitibay rin ang ulat na Diba? Ito yung pinakamabigat mga kababayan. Yung 3 tinitingnan na posibleng pinanggalingan ng pera ni Sara Duterte. Una, yung pagtanggap ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato, galing sa sindikato. Pangalawa mga kababayan, yung pagnanakaw sa pondo ng mga kababayan Pilipino po natin. O pangatlo, pagtanggap ng suhol galing po sa iba. Siguro ito na yung galing sa mga pogo, mga kababayan, at iba pa. Anyway, ituloy pa natin. ng AMLAC ang mga resulta ng investigasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. The former senator sinumpaang salaysay contained annexes pertaining to summaries of supposed bank transactions in hefty amounts in bank accounts of Sara Duterte, either singly or jointly with her father, husband, and the rest of the Duterte family. Tinukoy rin ni Senator Trillanes ang umano'y daloy ng pondo papunta sa Vice Presidente mula sa isang alleged drug lord na si Samuel Sammy Uy. This representation, as you may remember, randomly selected 18 transactions, and we've been corrected earlier by the Honorable Chair. 19 transactions nga po pala ang aking pinili randomly from the transactions appearing dun sa annexes ng sinumpaang salaysay ni Senator Trillanes. The AMLAC confirmed that 19 out of 19 randomly selected transactions appeared in AMLAC records. Kung hindi nagtutugma ang dineklara ni VP Sara sa SALN niya sa mga naiulat na bulto-bulto
at dambuhalang transaksyon ng AMLAC, ito namang mga sinuri nating transaksyon sa annexes ng sinumpang salaysay ni Senator Trillanes ay tugmang-tugma sa nasa Diba? AMLAC report. This, Madam Chair, I believe is not Kaya pala galit na galit sila. Ano po, na nasilip yung kanila mga bank account kasi nakumpirma na tumatanggap ng dividendo galing po sa sindikato. coincidence. Ito ay malinaw na corroboration. For prudence, Madam Chair, sinuri rin natin ang maaaring lehitimong pinanggalingan ng yaman. The Securities and Exchange Commission submitted to this committee the general information sheets and the audited financial statements, AFS, of the business or businesses associated with the President and her husband. Batay sa mga record, ang mga negosyong iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa ay hindi nagpapakita ng sapat na kita. Ang ilan pa nga ay nalulugi o kukonti lamang ang earnings. Sa mga findings na ito, mapapaisip tayo. Kung hindi galing sa sahod at hindi rin kita mula sa negosyo o lehitimong asset, saan hinugot ang bilyon-bilyong piso Sa sindikato. na nasa ulat ng AMLAC? Sa sindikato. Unexplained wealth is not a mere technical defect, nor is it a minor omission. Unexplained and undisclosed wealth is a flagrant constitutional violation. Malinaw po sa batas, Section 2 ng RA 1379, na kapag ang isang public official ay nagkaroon ng ari-arian na manifestly disproportionate, hindi tumutugma sa kanyang sahod at lawful income, ito ay may presumption na unlawfully acquired. Ayon sa Supreme Court sa Heirs of Ligot versus Republic of the Philippines, GR number 257827, March 5, 2025, quote, wealth acquired by a public officer during their time in office that is clearly disproportionate to their lawful income is presumed ill-gotten, end of quote. And when this presumption is not overcome, this Wow. becomes a clear culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Taking all of this together, Madam Chair, colleagues, on the issue of unexplained wealth, kapag pinagsama-sama natin ang nasuri natin sa SAL and ni VP Sara, ang report ng AMLAC, ang corroborated transactions amounting to billions, at ang kawalan ng sapat na lehitimong pinanggagalingan ng yaman sa ilalim ng pamantayan ng probable cause, sobra pa sa sapat ito. Grabe, Sa no? last ground naman po on threats Biruin nyo, durog na durog si Sara Duterte dito sa summation na ginawa ni former Senator Laila de Lima na ngayon po ay kongresista na. Di ba, napakatindi mga kababayan nitong summation na ito. Lalo na itong itong pagbabanta ni Sara Duterte at itong destabilization na ginagawa po niya. and destabilization. Tungkol sa pagbabanta at destabilisasyon, Madam Chair, nakita natin ang video. Walang duda na authentic ito. Si VP Sara mismo ang umamin na siya ay nangontrata ng isang mamamatay tao para ipapatay ang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na yung Pangulo. Ang pagbabantang ito ay hindi biro, hindi hyperbole. No joke, no joke. Sabi nga mismo ni VP Sara, Oh. no one can now claim that that was merely a joke or a rhetoric. Kaya nga hindi pwede mga kababayang tingnan na hyperbole yan, or di kaya naman may isa pang sinasabi itong si Paulo Marcoleta hypothetical. Hindi pwedeng sabing hyperbole o hypothetical itong sinabi ni Sara Duterte kasi dalawang beses po niyan sinabi na no joke, hindi siya nagbibiro. Ibig sabihin talagang ginawa niya. Ang NBI nakakita ng sapat na basehan para sampahan ng kaso ng grave threats or inciting to sedition. Madam Chair, there is no question whether she uttered those threats because it is very clear that she did. In fact, masasabi natin na ang pinakamalakas na ebidensya sa impeachment proceeding na ito ay si VP Sara mismo. Narinig natin ang kanyang mga sinabi at inasal. Hindi niya ito tinanggi o binawi kailanman. Res ipsa loquitur. The Tama. thing speaks for itself. Masahol pa rito. Under the Constitution, ang Vice Presidente ang papalit kapag mawala o maging incapacitated ang Pangulo. Sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, hindi ba malinaw na may conflict? Kaya ang pagbabanta o pangungontrata ni VP Sara para ipapatay ang Pangulo ay isang napakabigat at seryosong bagay na hindi pwedeng baliwalain. Kung ipagwawalang bahala lang natin ito, ano ang mensaheng pinapaabot natin sa sambayan ng Pilipino? Na ang mataas na posisyon ay lisensya para magbanta at magpapatay? Hindi ito katanggap-tanggap. Of course, it is an affront to the targeted individual. But more than that, it is an attack on the very foundation of our government and an insult to every Filipino who upholds the rule of law and values the sanctity of human life. Thus, as with the other issues, there is more than probable cause here, where the Vice President issued grave threats, incited the people to sedition, and committed acts that tend to destabilize the government. Sa conclusion na po ako, Madam Chair, Yan. honorable colleagues,
we can reasonably conclude that the pieces of evidence before the committee, both testimonial and documentary, are clear, consistent, preponderant, and mutually reinforcing. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach, the Vice President. Walang duda. Higit pa sa probable cause ang ating nakita sa impeachment proceeding na ito, walang question, meron tayong sapat at makatwirang dahilan upang umusad ang prosesong ito at para ma-impeach ang Vice Presidente. Let us then move forward to impeach the Vice President. Ayan maraming. Diba, biruin nyo, durog si Sara Duterte dito sa summation ni former Senator Laila de Lima. Ni Congressman Laila de Lima, mga kababayan. Lalo pa kaya, dito sa summation naman ni Congressman Benny Abante, tuloy pa natin. Salamat po. Thank you, Honorable De Lima. Now we recognize the Honorable Benny Abante for his summation in support of the Cabrera impeachment complaint. Salamat po, Madam Chair. Mga kagalang-galang nakasama ko sa Kongreso, Yan na. higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Yung mga DD-set, makinig kayo Bilang endorser na ik-apat na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala na ang katotohanan ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality. Tama! Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Tama! Kasi biruin nyo, binoto ng mamamayang Pilipino yan. Ang kakapal ng mga DD-set, pinagmamalaki, 32 million daw po ang bumoto. So, ibig sabihin, 32 million yung ginago ni Sara Duterte na pagkatapos siyang iboto, ninakawan niya, mga kababayan, allegedly. Yan yung pinakamasakit na katotohanan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-engkas ang OVP ng 125 million na confidential funds. 4 na duffel bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days. Gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis. Talagang pinastrak, mga kaibigan. Tama! Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OVP sa mga safe houses ay mga taong non-existent o ghost payees. Yan po ang tinanong ko sa PSA. Kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang POGO at drug connection. Madam Chairman, mga agalang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbestigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano Yan! ng mga personalidad na may kaugnayan sa pogo at droga.
May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na dumaloy sa kanilang mga accounts. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakakagulat ang mga testimonya tungkol Sapol! sa payout mula sa mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sami Uy, Michael Yang at Lin Wei Xiong. Mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang kanilang buhay. Simple? Oo. Pero, paano naging simple ang buhay? Kung may daan-daang milyong pisong dumadaloy sa kanilang account na hindi maipaliwanag. Tama. Hindi lang po ito sinabi ng komite. Ito ay nireport mismo ng AMLAC, mga kaibigan. Pangatlo, ang planong destabilisasyon at pananakot. Kung maaari po nating makita ang clipping ng Vice President nung siya ay nagmura at naghamon at nagbanta sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po pera ang usapin dito. Ayon sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, mayroong malalim na at mapanganib na Yan. planong destabilisasyon. Ibinunyag niya ang usapan na dapat ay baba sa pwesto ang ating Pangulo sa 2025 upang bigyang daan ang pagkapangulo ni Vice President Duterte. At kung hindi ito masunod, mayroong mga tinatawag na extraordinary measures na At saka mga kababayan, ito yung punto ko naman dyan. Ang kapal naman ng mukha ni Digong na makipagkasundo ng ganyan kay PBBM. Si PBBM nga, hindi pa nag-a-announce na tatakbo, siniraan niya na. Di po ba mga kababayan? At nung tumatakbo si PBBM, hindi naman po niya tinulungan si Presidente. Ang ginawa niya, siniraan niya ng siniraan si PBBM. Noong 2022, tandaan niyo po yan. Kaya nga nagkaroon ng lakas ng loob yung mga miyembro ng banatain na sirain si Presidente. Kasi nga, nagsimula yan sa isang interview ni Banat Bay, mga kababayan, na kung saan sinabi ni Duterte na weak leader si PBBM. Ngayon mga kababayan, sinasabi pala or pinag-uusapan pala nila noon na kapag hindi nila mapababa sa pwesto itong si PBBM, gagawa sila ng masama laban kay PBBM. Kaya pala panay ang mga paninira nila at pagpapabagsak nila sa gobyerno ni PBBM dahil nga gusto po nilang maipilit na makuha ni Sara Duterte yung 10 taon na pag-upo sa kapangyarihan at sa 10 taon na yon mga kababayan talagang bagsak ang bansang Pilipinas at yung pamumuhay ni Sara Duterte ay biglang aangat. Dahil pihadong puro pangungulimbat ang gagawin niyan kapag yan ay nakatikim ng mataas na pwesto. Diba? Which is ang pwesto ng pagiging isang presidente. Anyway, tuloy pa natin. kalatag. Ano itong mga extraordinary measures na ito? Ang sabi po, assassination plot, laban sa mga mataas na opisyal, armed assault on Malacanang, at paghikayat ng civil disobedience o paggamit ng mga security personnel at parallel intelligence structures na labas sa kontrol ng ating mga institusyon. Yan ay pinaliwanag kanina ng NBI, Madam Chair. Mga galang-galang po mga kasama sa Kongreso. Madam Chair, hindi po ito na opisyal na nagpapahayag ng karahasan sa halip na kapayapaan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pwesto. Ito ay malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pwede po bang makita muli ng taong bayan, Madam Chair, ang clip na nabanggit ko po? With all due respect, Chair Benny Abante, we have concluded our presentation of evidence. As a matter of fact, the Chair earlier pronounced the fact that the impeachment complaints are already submitted for resolution as to the existence or non-existence of probable cause, unless the video that you are requesting has relation to your summation speech. Yes, I submit, Madam Chair, pero dapat makita po muli ng taong bayan ang ginawa ng ating Vice President para makita po nila ang katunayan ng mga ipinahayag po dito sa committee ito.
the chair will allow if the video to be presented is part of the summation speech or in relation of the summation speech. But if it is the individual videos that were presented already during the presentation of evidence, I lament, Honorable Abante, that we have concluded the presentation of these videos. Kung pwede po, yun lamang pong threat ang kaisa-isang video na nais kong makita ng taong bayan. Kahit na po nakita na po natin. All right. So, if no one is opposing, then we allow the Honorable Abante. Anyway, he is the endorser of this impeachment complaint. You are requesting for the November 23, 2026 video. Yes, Madam Chair. November 23, 2024 video. Secretary, kindly play. Maraming salamat po. Kaso hindi na mapiplay yan mga kababayan kasi na-copyright yan. Ay, mapiplay pa ba? Ang ina Ah, yung pala. ninyong lahat. Ah. Ma'am, Okay, tama na po yun, Madam Chair. Sapagkat nakita na po natin Diba? ang sinabi ng pangalawang Pangulo. Yan po ba ang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw? Ito po ang panawagan sa katotohanan. Sa ating Vice Presidente, ang pananahimik at pag-iwas sa mga hearing ay hindi depensa. Ito ay indikasyon ng takot. Sa aking mga kapatid, tandaan natin ang itinuturo ng banal na kasulatan sa Numbers 32:23. Ang sabi, and I quote, "Be sure your sins will find you out." End of quote. At ayon mismo sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa Matthew 10:26, and I quote, "For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known." Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Ito ay paghahanap ng katarungan Tama. para sa kaban ng bayan na nilagay sa mga duffel bag at itinago sa dilim. Panahon na upang dalhin ang kasong ito sa Senado. Panahon na para sa katotohanan. Tulad po ng sinabi ni Jesus, the truth shall set you free. Kaya, mga kasama ko, Madam Chair, tama na, tapusin na po natin ito sapagkat naipaliwanag na po ng kumiting ito at nakakuha na tayo ng marami pang ebidensya ng probable cause. Maraming salamat po at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Ayan mga kababayan, oh. 'Di ba kung ikaw ay naandi ditong DD-shit, 'di ba sunog ka na kanina pa? Dahil nga sa mga binitawan salita ni Congresswoman Laila de Lima at nito pong si Congressman Benny Abante, kasi totoo naman talaga lahat. Totoo naman talaga lahat ang binanggit dito na talagang hindi pwedeng mamuno ang isang tao na walang pakialam sa pinaghirapan ng mga kababayang Pilipino po natin at walang pakialam sa buhay ng taong bayan. Kaya nga kung may pakialam sana ang ating Vice Presidente, sana ang ginawa niya mga kababayan, hinarap niya ito. Sana ang ginawa niya, sinagot niya yung mga matitinding aligasyon na ibinato po laban sa kanya. Kaya nga dito pa lang, talagang karapat dapat po talagang ma-impeach itong ating pangalawang Pangulo. Dapat po talaga siyang ma-impeach at hindi lang dapat ma-impeach. Dapat pag wala na siya sa kanyang posisyon, makasuhan siya at makulong mga kababayan para mapanagutan niya lahat ng mga kinulimbat niya allegedly sa kaban ng bayan. Di po ba? Kasi kawawa naman ang mga kababayang Pilipino po natin na talagang nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng tax para lamang po masuportahan ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. Tapos ganito lang ang gagawin ng ating Vice Presidente na kapag tinatanong ng taong bayan kung saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino, hindi alam kung anong isasagot dahil puro pag-iwas ang ginagawa. Mga kababayan, kayo ba? Kung kayo po ba itatanungin, sapat po ba at tama lang po ba na dapat pagkatapos ma-impeach ni Sara Duterte, kung sakaling ma-impeach po siya, dapat siyang makasuhan at makulong, mga kababayan, para mapanagutan niya lahat ng mga kasalanang ginawa po niya. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.